Sa ibang balita, sa gitna ng tumitinding init, tumaas din ang konsumo ng kuryente. Pero may paraan naman daw para makatipid, lalo na sa paggamit ng aircon. Saksi, si Nico Wahe. Glass window at glass roof ang ilang bahagi ng condo unit ng pamilya ni MJ. Kaya kapag matindi ang sikat ng araw, tumatagos daw ang init sa loob. At pagpasok ng Marso, mas ramdam ang taginit. Siguro sometime mid-January or mga February, talagang napakasakit na po sa balat ng init. Gawa nga po nung makita nyo naman po yung lugar namin. May dalawang bintana, tapos yung pinakabubong namin is glass. Kaya ang dating half day kada araw na paggamit ng aircon, 24/7 na ngayon. Para na rin daw sa kalusugan, lalo ng kanilang anak. Nagulat kami na bigla may tumubo sa kanya. Tapos, hindi kami lumalabas noon, partita pa. So, ang sinabi ko na lang sa kanya na better na lang na walang patayan. Kaysa mas mahal kasi magkasakit, di ba? Sige nga, bill reveal. Ang dating mahigit 2,800 pesos noong February, ngayon mahigit 3,200 pesos na. Titiisin na lang namin yung konting taas po sa presyo ng kuryente para lang po masiguro namin na, lalo na sa bata, na komportable po siya sa bahay at malayo po siya sa sakit. Ayon sa Meralco, talaga raw tumataas ang konsumo ng kuryente ng 10 to 40% pagpasok ng tag-init. Pero may paraan daw para makatipid sa paggamit ng aircon. Siguraduhin natin ay ito'y nasa maayos na kondisyon. Whether that's an inverter type o yung common na window type. No? Panatilihing malinis. Yung filter niyan dapat lagi natin nililinis. At higit sa lahat, nasa tip-top condition. Hindi rin daw totoo na kapag inverter ang aircon mo, ay matipid, kaya pwedeng gamitin ng mas mahabang oras. Fake news po yan kasi ang appliances, the more you use it, the more you incur on kilowatt-hour cost. Sa refrigerator, huwag dapat punuin para makahinga at tiyaking walang tagas ang gasket o yung gomang nagsisil sa pinto. Para naman daw mas ligtas, mas mabuting pagpahingahin din daw paminsan-minsan ang mga appliances at iwasang ma-overuse. Ang Manila Fire District puspusan ng kampanya sa pag-iingat sa electrical wirings at iwas overloading simula nang pumasok ang Fire Prevention Month. Nandyan po yung mga overheated appliances, yung mga jumpers, nandyan po yung mga overloading, loose connection. Yun po usually po yung mga nagiging number one cause of fire po natin. Lagi rin ang paalala ng Bureau of Fire Protection, lalo ngayong Fire Prevention Month, na tanggalin sa saksak ang mga appliances na hindi ginagamit. Mabuti rin daw magkaroon ng fire extinguisher sa bahay o mag-install ng fire protection system. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.